matapang pa siya, oh. Siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. So, maghintay ka. Ayan, Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Kapag yung bulag, inakay ng kapwa bulag. Oo. Saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa kanal mo yun. Ang talagang maghahabla ay yung ating national prosecution. Kung halimbawa, DOJ, merong ano yan may pagkakahati yan eh. Opo. Yung mga low-ranking officials of government, DOJ yan. Okay po. Merong salary grade yan eh. Opo. Halimbawa, salary grade 65 and below. Halimbawa, Opo. hindi ko kabisa sa ulado yun eh. Opo. Umari 65, DOJ. Okay. 67 pataas, halimbawa, Opo. ito yung ombudsman. Ayun. Yun naman po. O ngayon, ipaghahabla pa lang. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo. Pinag-usapan na natin ngayon. O mag-iimbestiga pa lang eh. Ayun. O bakit inunahan mo na ano sabi? Absolutely. Absolutely untrue and false. So, baka tayo, baka ako mailigaw na naman. Hindi natin sinasabing may kasalanan ito o may kasalanan. Pero, baka iwasan natin na magbigay ng sariling opinion na para bagang alam na natin ang pangyayari. Kaya tayo minsan napupunta kung saan-saan eh. Kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental lang yun, affidavit, di ba? Pag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari, kasi uusisahin, iimbestigahan, sabi ko nga sa'yo, DOJ o kaya ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya na maghahabla pa eh. Hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinion kung sino may kasalanan eh. Sila pala magkakaso. Kasi sabi nga natin, yung quantum of evidence, di ba? Yes po. Sapat lamang na hanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Ang korte, sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi, itong may kasalanan, ito, at saka ito, at saka ito. Tama. Wala pa tayo. Wala pa po. Paano ngayon ang sasabihin mo na absolutely false and true. False and untrue. Untrue. And false. Sa Biblia may nakasulat eh. Ayaw natin yung gano'n. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Para sa gano'n lahat, makaiwas doon sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo imbes na pupuntahan niya malapit lang. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong gano'n? Nailisya mong gano'n? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, ng personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para gumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, kung nasampahan nga sila, di pabayaan natin gumulong yun. Ayun, Natin, ang mag-uungkat yan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. At later on, yung korte. Kapag yung bulag, inakay ng kapwa bulag, saan mapupunta, Nelson? Sa bangin. Sa kanal mo yun. Sinasabi nating panliligaw, halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na pinag-uusapan ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ipakita, ganito yan nagkaroon ng pagkakataon nagkaroon ng pagkakataon na mausisa natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary. Napanood ko yan, Sen. So tinanong ko na, hindi ba ako pagkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ka, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit sa mga lugar ng mga city hall na yan. Meron ba isa sa inyo ka ako na
nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, "Sir, pasensya ka na. Opo. Ikaw ba talagang pumirma nito? Pwede bang pumirma ka uli para makita ko lang na ikaw pumipirma nito?" Opo. Wala nga ganun eh. Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Opo, tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang piyesa, ilang piraso Isang sample, ilang ng mga samples. dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Opo. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagat kalakaran na yan, hindi naman sila pumipirma eh. So hindi issue sa akin yan. Tama po yun, no? Ngayon, kapag ako'y hinayaan yung makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko Opo. doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, pwede, sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge, nagsumbong ako sa Korte Suprema, opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga tatlo dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Oh. Umayag naman yung korte ngayon dahil wala siya magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili ng mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ako ng sample. 3 sample, January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Oo. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamukha nung pirma talaga. Nung pirma talaga niya, Iniiwasan niya pirma yung niya. mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Ayun, Oh. Sabi ko sa plenary noong isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. Pumayag ngayon. Pumayag yung O, Court ando ng Administrator. 2 justices. Opo. O, sige po, Your Honor, sabi niya, ngayon po ay Tito, namamas ko po. I-Maribank ko sa'yo ha. Kasi with Maribank, pwede akong mag-free transfer to other banks and e-wallet. openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto niyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po. Bukas na, Para oo nga, tayo, Yung bukas is today. Ngayong araw Hindi, ito. kahapon. Nakakuha na kami. okay. Isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday pa yun. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-iba ang pirma. Ngayon, ipakita natin sige para makita ng mamamayan. O yan, yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Pilit na kinokopya, sir, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo kasi isa. Pareho yan. Hindi pareho yung Hindi, pirma, no. tingnan nyo yung sa taas. Yung sa taas mo na. Yan, Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po, magkaiba. Nelson, ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi pumipirma ko siya minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Magkaiba nga sila. Magkaiba talaga yan. Opo. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Yung kamukha ng isa. Na maikli lang. Ang tingnan ninyo yung pirma. Yes, Ayun nga, yung Okay. pirma. Maikli lang po. Parang dalawang letra lang eh. Ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Pati nga ng isa pa. Hindi pare-pareho. Yan. Yan ang magkaiba. Yan ang ibang-iba. Malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Pinakikita ko lahat yan, iba-iba yan. Ito iba talaga ito. Ano pa? Ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yung dalawa na yan. Opo. Sige pa, marami yan. Iba rin o. Ano ang ibig ko sabihin dyan? Meron pa ba? Ibig bang sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Galing yan sa kanyang notarial books. Ayan Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito galing sa kanyang sariling notarial book. Naka-record.
Ay, nakarecord yun. September 25. Ba't yung bago-bago? Yung September pirma ni 25. Gutesa, isa 2025. lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Ito, February 2025. Oh. Pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? 21. O, kahapon. Oh. Siguro nakita nyo yung ipinakita nyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Yung stock ninyo. So, hindi pa niya alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Opo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. Ayun. So, meron siyang contact doon sa RTC. Ay, tsak yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami na itong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peki lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, Lahat na siyang peke. hindi pare-pareho ang pirma. Opo. O paano nangyari yan? Sa mga tweet, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, di wala man lamang siyang ginagawa na kahit paano at random, i-monitor niya. Sa dami ng mga nagnunotaryo ngayon, Ba't iba-iba ka yan naman ang lumilitaw, pirma? hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasanggapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado Diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang. Sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Oo nga. Tama po. May bayad dyan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sen, ang kanyang statement. Dinideny niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo na yung isinabit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Ayun nga, Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ano lahat ito? Anong problema? Kasi bawat branch ata yan, Sen, iba-iba yung pumipirma. So, Kasi yung may isa mga pa, branches yan eh. napansin ng mga tauhan ko pinapunta ron. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-require dapat nakabind. Okay. Para hindi mo mapalitan yung mga... Oh. Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin eh. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Malaki ang kita dyan. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya, siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. So, maghintay ka.